Hello, I'm Ian Robert Esabiao III, 2008, 16, 17, 8. Ang course ko ay BS Civil Engineering, UP Diliman. Eto, 8th year ko na sa college. First years ko sa loob ng UP, pinakatumatak sa akin na thought ay ang laki niya, ang diverse na mga tao, ang daming space na pwede kong subuking pasukin, kilalanin, pagbabara ng sarili ko. Isa siyang malaking overload ng experience. Kaya marami talaga akong sinubok na mga bagong bagay nun. Pagpasok ko dito noon, handwritten pa yung Form 5. So yung struggle na kailangan mo isulat bawat subject mo, bawal magkamali. Bawal mo din idiin yung pagsulat mo kasi babakat yung palad mo dun sa carbon paper na Form 5. Also, nung panahon na yon hindi pa STS, STFAP pa yung kailangan na applyan for student bracketing system. Aside from that, syempre, nandun pa yung KASAA, nandun pa yung bowling center, yung faculty center. Maraming nagbago, maraming nawala, marami ding nadagdag. Ngayon yung UP pa rin naman siya, pero siguro ganun talaga, taon-taon, ang UP nagbabago ng muka kasabay ng pagbabago ng mga students na pumapasok at nag-aaral sa loob nito. Pagpasok ko ng university, maraming organizations, pero I made sure na lahat ng a-applyan ko, makikitaan ko ng sense of belongingness. Wala akong org na in-applyan na never ako naging sigurado na gugustuhin ko maging bahagi ng org na yun. All in all, may 6 akong organizations. Siya yung nagsimulang mag-train at mag-coach sa mga nagpe-present sa Maski Paps. Tapos nagsimula siya nung 3rd year ako, so 3 years na siyang nagte-train. At ever since then, parating may nagpe-place pag siya yung nagtuturo. In fact, for 2 years, parati kaming first place sa Maski Paps. Parang siya yung source of inspiration namin pagdating sa mga artsy stuff, lalo na sa performing arts. In IE Club kasi, we uphold a tradition of winning. Tapos 27 out of the past 29 or 30 engineering weeks, IE Club yung nagpanalo nun. Gusto talagang ma-embody yung year in, year out, talagang reliable person si Ian. So I guess, as a delayed student, parang we can always rely on Ian to come back for us as long as he's here. Well, ang isa kasi may 4 pillars. Feeling ko si Ian ang 5th pillar ng isa, gano'n. Dahil isa talaga siya sa mga nagtaguyod ng org. And to think na hindi pa siya taga-mascom. Si Ian yung isa sa mga konting tao na nakitaan ko nung same passion na meron ako for the org. At meron din yung founders for the org. At sobrang importante yon in keeping the org alive. Kahit hindi siya taga-CNC, yung love niya, yung respect niya, yung commitment niya, hindi yun nawala. Feeling ko kung may isang word na mag-describe sa friendship ko kay Ian, feeling ko rin kahit sinong kaibigan niya, ito yung word na mag-describe is sagaran. It's not always a bad thing na sinasagad ka na isang tao. Kasi doon, makikita mo yung limitasyon mo, kung ano yung kailangan mo pang gawin para lumabas ka doon sa limits mo, para ma-reach mo yung full potential mo. Yung friendship talaga namin, grounded on gaguhan. As in, malalang pikunan, asaran, borderline. Siguro kung pikon kaming mga tao pareho, hindi na kami friends, as in, nagsuntukan na kami. Pero kasi, I think that's also why we're friends. Kasi magaling kami manggago at kaya namin i-take yung panggagago sa amin. Ang dami na niyang na-experience inside and outside of UP na wala parang akala mo wala nang makakagawa. Tapos yun pala, si Ian nagawa na. Remarkable na 8, parang nasa UP pa siya, CE, parang linalaban pa rin niya kahit sobrang, hindi ko alam kung sabi ko against the odds. Pero parang yun, gusto pa rin niya tapusin na mag-graduate. Bago ako pumasok ng UP, alam ko naman na civil engineering talaga yung tatahakin kong track. Yun yung gugustuhin kong tapusin na kurso dito. At solid ako doon. Hindi ko
walang pag-aalinlangan. Sa pagpasok ko, in-expect ko na magiging mahirap. Hindi naman enough reason na mag-fail ka sa ibang subjects para mag-quit ka dun sa buong degree program. Kasi minsan, tinitest lang talaga nung professors, nung mismong academic system kung kapag sinagad ka ba sa isang track, kaya mo. So kapag hindi pa, pwede naman mag-try ulit. Hindi naman kailangan na mag-shift palabas. Kaya ako personally, never ko na naisip na sukuan yung course ko. Kahit na eto, taon na yung binilang at nag-take pride ako doon. 8 years is already beyond the maximum residency rule. So, technically dapat kick out na siya sa UP. Pero hindi mo pwede kick out ang isang estudyanteng may malaking iaambag. In fact, he has presented his paper, his thesis before dignitaries and officials in Quezon Hall, and they were impressed by his akala nila PhD, MA student. Hindi nila alam undergrad thesis yung ginagawa. Ganun yung level niya. He's probably too advanced for his age. Yung thesis niya, rather than focus on only one hazard at a time, ang broad scope nito, yung, let's say, preventive parts ng disaster risk management, as well as reactive, restorative parts. So, yung thesis niya, ang qualitative, as I mentioned, yung scope, pero very comprehensive in the sense na kung gaano ka-comprehensive yung disaster risk reduction and management law of the Philippines, yung lahat ng aspects nun, mini-mirror nung thesis ni Ian yon for a smaller area like a campus of UP Diliman. So now we are refining or expanding our plans para coordinated among all colleges, saka comprehensive in terms of iba-ibang hazard, ibang-ibang scale ng sagot o tugon. Sabi nga namin ni Chancellor, baka pwede siyang, pagka-graduate i-hire na, magtrabaho sa isang opisina sa UP para makita rin niya kung paano yung thesis niya maaaring gamiting reference in the actual community affairs ng UP Diliman. An amazing student actually, very memorable. Like I've had more than 20,000 students since 1988. And I remember him very well because smart Alec lagi siya humihirit sa klase. Ian kasi is not structured. Hindi mo siya pwede ikahon. Hindi mo pwede sabihin mag-concentrate ka lang sa civil engineering because he is an interdisciplinary person. He's into the social sciences, into humanities, he's into math and sciences. He's actually very talented. UP must be mindful na basically magaling yung mga estudyante. Na-admit nga natin, di ba? And perhaps for the first 2, 3, 4 years, okay naman, di ba? So kung halimbawa in the last year or so, magka-problema, you just have to look for ways to help catch up or move on and not to be forever branded na, ay, yan yung hindi makapasa sa subject X. So kasama yon na you have to just recognize and reinforce na multi-talented naman kayong mga estudyante. I really believe na kapag nasa UP ka, ito yung isa sa pinakamagagandang comfort zone na pwede mong mapuntahan ever. Kaya kung mag-e-explore ka ng mga bagong bagay, bakit hindi sa UP? Ang UP life ko kasi, dinidescribe ko siya as parang isang malaking test ng tatag sa sarili. Unique yung UP sa akin dahil sinubok niya talaga yung pagkatao ko. Kapag sinasagad ka ng UP, dun mo nakikita kung hanggang saan yung limitasyon mo or kung hanggang saan yung kaya mo pang itulak. Ngayon naman na nakaabot na ako ng 8 years, naniwala ako na na-reach ko na yung maximum potential ko sa loob ng university. And it's about time na siguro lumabas na ako sa mas malaki pang mundo, yung comfort zone ko iwan ko na, tapos subukin ko paglabas naman kung yung confidence, yung security, yung lahat ng knowledge tsaka experiences na nakuha ko sa UP, magiging enough din ba yun para alam mo yun, maging secure din ako sa sarili ko sa labas naman ng university.